Magandang hapon po sa inyo mga bayan. Naway na sa mabuti po kayong kalagayan sa parte ng ating bansa at ng mundo. Loobin nawa ng ating Panginoon Diyos na ingatan po tayo lahat sa lahat po ng mga panahon, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung naganap na pagbebenta po ng NFA sa murang halaga sa dalawang kilalang traders po mga kababayan. At sa kasalukuyan po mga kababayan, pagkakalam po ay 139 na empleyado po ng NFA ang nasuspended po dyan, kasama po yung mga opisyales magmula sa administrator po mga kababayan. So parang lumalabas mga kababayan, binenta po nila ng sa murang halaga ang bigas, imbis na ang alam po 25 pesos ay yun nga po, naibenta nila ng murang halaga yan na supposed to be dapat ay almost 39 pesos mga kababayan. Kaya nga lumalabas, nalugi po ang ating gobyerno ng almost 107 million pesos mga kababayan. Expected naman talaga na ganyan talaga mangyayari mga kababayan. Gawa nga po ang mga batas po natin ay may pagkukulang. Isa na po dyan ang pagkukulang ay siya po ay pawang nangungusap lamang mga kababayan at hindi po nakakakita ng actual crimes and corruption. Kaya expect na mauulit po yan, hindi lamang sa NFA, so yung mga corruption hindi lamang sa ibang ahensya ng government, pati sa mga local at pati sa national office ng ating gobyerno, kasama po ang servants of government. Sa panayan po ng GMA 7, sinabi ng ating Pangulo na gagawin niya raw ang magagawa para magkaroon po ng justice mga kababayan. Saga ng aking mga kababayan ay magpapatuloy po yung mga ganyang problema. Gawa nga po wala pong check and balance, hindi po sila matrace, hindi po ma-document. Kaya nga malakas ang loob. Ang sabi po ng batas, huwag kayong magbebenta, huwag kayong magkukurap, huwag kayong mag-hoarding, huwag kayong mag-smuggling. So yun po ang sabi ng mga batas, mga kababayan. Kaya lang problema, binabaliwala niyan, gawa nga ng wala pong nakakakita sa kanila. So yun po ang problema natin mga kababayan. At yan po ay iniimbestigahan na ng Kongreso, ng Senate. So mapapansin ninyo mga kababayan, minsan sinisisi ko rin yan sa ating mga mambabatas. Hanggang ngayon, wala pong silang maisip na mga pamamaraan o solusyon kung paano nga po wawakasan mga ganyang mga hidden agenda, ganyang mga corruption. Kaya magpapatuloy po yan, wala pong mangyayari dyan mga kababayan. Kahit na magpasa pa kayo ng mga batas, higpitan po ninyo ang mga parusa. Kung hindi naman po siya nakikita, magpapatuloy po yan mga kababayan. Kaya nakakawa po ang bansa, ang ating mamamayan, imbis na makabili po ng murang bigas, ay ayun, hanggang ngayon po ay nagpapatuloy sa pataas po ang bilihin po ng bigas. Ang bigas ko po mga kababayan ay umaabot po ng 65 per kilo. Imagine, yan ay hindi pa naman siya masyadong masarap, katamtaman lang. So lalo na yung mga kapuspanan natin mga mamamayan na hindi makabili po ng mga ganyan presyo. Kaya nga nakakalungkot na magpapatuloy po yan mga kababayan na hindi po yan titigil habang ang mga batas ay pawang nangungusap lamang at hindi po sila nakikita ng mga batas mga kababayan.
Under the laser course of Popotres, yung nga po ng ating na-invento noong 2017. Bukod po sa nangungusap po ito, ay nakikita niya po in real time ang lahat po ng mga pangyayari, lalo na kung involved po ang pera, mga kababayan. So yung mga ganyang kaso ng pagbebenta po ng bigas sa murang halaga para lamang kumita ang mga tao, mga empleyado po ng gobyerno, mga kababayan, ay hindi na po mangyayari yan kapag naisa katuparan na po yan laser course of Popotres. Nawawakas nga po sa lahat po ng klase ng corruption, mga kababayan. Kaya nga po hanggang ngayon, March, so ang target ko by April ay makahanap po ako ng isang political party. Kahit hindi po siya malakas, ang mahalaga po makasama sa isang political party. At malaki po kasi ang pag-asa na maparista ang inyong pangalan sa final listing ng senatorial candidate sa darating po na May 2025, mga kababayan. So, ano po ang layon po natin dyan? Marami pong batas na ipapasa in relation po sa crimes and corruption, prosper the nation for the benefits of the people, mga kababayan. So, yun lamang po. Ingat po tayo lahat, mga kababayan. So, tingnan po natin ang report ng GMA7 tungkol po dun sa mga hearing ng ating mga mambabatas at ang mga sinabi ng ating Pangulong mga kababayan. Kasunod ng utos ng Pangulo na busisiin kung paano umanong naibenta ng palugi ng NFA ang mga bigas sa ilang pinaburang trader, nag-iimbestiga na rin ang isang komite sa Kamara. Paliwanag ng isa sa 100 nasuspindi dahil sa issue, sumunod sila sa patakarang dati na raw ginagawa. Nakatutok si Bernadette Reyes. So we have taken the safe measure of suspending all of those who have been shown to may have been involved in any of these wrongdoings such as Pinasusuri na ng Pangulo ang mga pamamaraan sa National Food Authority kasunod ng suspensyon ng higit 100 mga opisyal nito na sangkot umano sa patalong pagbebenta ng mga bigas nito sa mga pinaburang trader. Gustong busisiin ng Pangulo kung paano ito ginawa nang walang board approval at pakikipag-ugnayan sa Agriculture Department at sa Gabinete. Sa Kamara naman nagsimula ng motu proprio inquiry ng House Committee on Agriculture and Food. November, December, ikot ng ikot ang House leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom, napakamahal ng mga bigas na mga oras na yon umabot sa 60, meron pala kayong bigas na ganon. Why didn't you just sell it? Bakit hindi ninyo ibinenta na lang? You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hokus-pokus. Ayon sa House Committee on Agriculture and Food, may mga dokumentong nagpapakita na sa halip na 75,000 na bags ng bigas, maaaring 150,000 na bags ang binenta ng NFA. Mahigit 107 million pesos ang lugi ng gobyerno sa taya ng Samahang Industriya ng Agrikultura dahil ibinenta ito ng 25 pesos per kilo imbes na 39 pesos per kilo para mabawi ang gastos. Sabi na naghain ng reklamo, hindi raw dumaan ang bentahan sa bidding process. Kung walang public bidding, ang disposition po ng stock na to ay dapat ma-approve po yan ng council. Kasi po, ang council lang po ang may karapatan na magbenta ng mga property ng NFA. Kasama na po ang bigas. Paglabag umano ito sa Government Procurement Reform Act ayon sa isang Deputy Majority Leader. Pero sabi ng Commission on Audit o COA, hindi na ito sakop ng batas ang pagbebenta ng bigas dahil hindi ito procurement kung hindi disposal. Sabi rin ng suspendidong administrator ng NFA, hindi kailangan dumaan sa bidding ang pagbebenta batay sa COA Circular 1989-296. Kaya hindi rin nagpapabid ang mga sinundan niyang administrator. Ang patakaran umano, kailangan ibenta ang bigas na nagsisilbing buffer stock 3 buwan matapos ipagiling para masigurong ligtas pang kainin. We follow the existing rules and regulation. We exercise due diligence to make sure that this will be judiciously
manage. Gayunman, pinuna pa rin sa pagdinig kung bakit binenta ito sa dalawang private trader imbis na ialok sa mga government agency na kailangan ng bigas tulad ng Bureau of Correction, Bureau of Jail Management and Penology at Social Welfare Department. So from 1,250, naging po 2,250 per sacks of rice. Sabi ng isang trader na nakabili, siniguro nilang maayos ang transaksyon. I believe everything is done in due process. Pero hindi pa nila kinukuha ang biniling bigas sa NFA warehouse. Pag-aaralan ng NFA Council kung maaaring isoli ang pera sa mga nakabili ng bigas sa NFA. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.